name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Am I not here? These are the words of Our Lady of Guadalupe expressed to Juan Diego in 1531 in Mexico. Ngayon po, piyesta ng Guadalupe. It's the same words of Mary when she visited Elizabeth. Mary visits Elizabeth, her cousin. She was with Elizabeth when she needed help as an aged pregnant woman. Matanda na po si Elizabeth nung nabuntis kay Juan Bautista. Kailangan niya ng tulong. Kaya nandun si Maria. As if Mary is saying her words on the feast of Our Lady of Guadalupe, am I not here? Wala ba ako dito? Parang she's assuring us of her presence in our ordinary life. Our Lady of Guadalupe, or the Virgen de Guadalupe, is the patron saint of the country Mexico. Hindi po yung Mexico ng Pampanga, yung Mexico as a country. Mexico, if I may say. She is said to have brought miracles and blessings to the world around and even to the immediate continents of the Americas. Marami po yung mga missionary dumating noon. They were not able to convert Aztecs, whose culture included sacrificing thousands to their gods. Ang mga naunang reliyon sa Mexico, Aztecs. Yung pag natalo kayo sa gera, they will take all of you and they will sacrifice you to their gods. Talaga po ang kanilang pag-aalay ng buhay, literal. At pinapatay nilang maraming tao. Yun po yung nasa isip ng mga taga-Mexico. That is their spiritual expression, the Aztec culture. Pero kahit maraming mga missionary dumating from Spain, from Europe, they were not able to convert. Malalim kasi yung paniniwala na sa mga Aztecs. Kahit mga, di ba noon, yung sa Pilipinas, kasama yung krus, tapos kasama yung baril ng mga Spanish military. No? Hindi rin nangyari. Wala rin conversion. But there is this simple man, a quiet man, a poor man, a convert. Ang pangalan niya, Juan Diego. May edad na po siya. And he was going to church because he's a convert. Papunta po siya sa simbahan. And along the road in Tepeyac, Mexico, he was chosen by Mother Mary to bring her message. Nakita niya si Mama Mary along the way. Nagpakilala ang Mother Mary. Sabi niya, go to the Bishop of Mexico and ask him to build a church for me. Sabihin mo sa obispo ng Mexico, gawa siya ng simbahan. In 1531, while going to Mass, Mother Mary appeared to Juan Diego, a convert, asking him to request a cathedral from the bishop. And the bishop, of course, did not easily believe. Hindi naman po kagad naniniwala ang obispo. Sabi niya, magpadala ka ng ebidensya. Umalis po si Juan Diego, wala naman po siyang maibigay na ebidensya, nakita sa ni Mary, makita si Mary. But on the second time, Mother Mary appeared again to Diego. This time, the mother gave her flowers, mga rosas. Iba-ibang kulay, magagandang rosas. At yung rosas na yon, out of season. Winter. Hindi po namumulaklak ang mga bulaklak. But Mother Mary provided Juan Diego with the flowers. Dinagay niya po sa kanyang, alam niyo po yung tibabal, outer coat, dinagay doon, parang nandun yung mga bulaklak. E di, nagpunta si Juan Diego sa obispo bilang patunay na dumating sa kanya si Mama Mary. Kasi walang bulaklak noon. Winter, malamig.
And then binuksan niya yung kanyang mantle, yung kanyang outer coat, nabigla yung obispo at mga pare. Nakita nila yung maraming rosas. And at that time, alam niyo po yung mantle na tababal ng Diego, there's miraculously imprinted in a cactus fiber cloth the image of Mama Mary. Yung nakikita nating image si Mama Mary na pinapakita, hindi po dinrawing ni Juan Diego yun. Hindi niya dinrawing. Hindi naman po siya artist. Farmer po siya. And in that time, alam nila, yung ganong klaseng tela, halimbawa, yung telang ito, no? Yung telang yun, cactus fiber, hindi po matibay yun. In 5 years, napupunit na. In 5 years, nawawala na. Did you know that it remained intact for centuries? It was a miracle. And in that painting, you see the merciful eyes of Mama Mary. So the bishop built the cathedral in Tepeyac. Kaya ngayon po, yung cathedral na yon, over 9 million people and the whole continent of the Americas converted to Catholicism, surpassing the efforts of missionaries' own accomplishments. Isang layman, isang ordinaryong tao, magsasaka, convert po siya. Hindi po siya sinilyang Katoliko, Kristiyano. Siya'y na-converte. Pero sa kanya, pinili ni Jesus na kanyang ina, si Mama Mary, ay magpapakita para to spread the good news of His invitation. The Virgin of Guadalupe told Juan Diego, sabi niya, "Listen and understand, my little son. Let nothing frighten you or afflict you." And also she said, "Am I not here? Wala ba ako dito? I am your mother. I'm your help. I am your shelter. I am your protection." Parang yung salita ni Mama Mary hanggang ngayon, pinapalakas loob mga taong natatakot. Until now, miracles continue and millions visit Juan Diego's mantle. Yung pong mantle na yon, nasa sentro, altar ng Mexico na cathedral. In His humility inspires us to share our faith. Kaya po tayong dito sa Sapang Bato, sa ating parokya, huwag niyo sabing, hindi naman kami pare, hindi naman kami laity, ay hindi naman kami madre, hindi naman kami officer ng ating archbishop o ating obispo. Wala naman akong magagawa, simple lang akong tao. Pero tingnan niyo po ang ating ebanghelyo. Mama Mary asked Juan Diego to proclaim her message to the bishop that converted the whole country, even the whole continent, into Catholicism. Huwag po kayong matakot. When God chose you to be a witness to His presence, find the inspiration not only of Our Lady of Guadalupe, but a simple man called Juan Diego. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.